Test check. Test. Yan, good evening po sa ating lahat. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-awitan muna sa ating Panginoon bago tayo manalangin sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Thank you, Father, for the safety, Panginoon, and guidance na binigay niyo po sa batis sa amin, Lord. Sa aming pagtatrabaho, Lord, sa aming pag-aaral, Panginoon, at sa iba pa naming bagay, Panginoon, na ginagawa sa pang-araw-araw. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming iniingatan, Panginoon, at ginagabayan sa lahat ng bagay, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na to, Father, I pray, dalangin namin, Panginoon, na bilang isang iglesia, Panginoon, ay tunay, Lord, na maitaas namin ang iyong pangalan. Mabigyan ka namin, Panginoon, ng papurit pagsamba, Father. Hindi lamang sa mga kantang ito, but Lord, Father, sa mga bagay, hallelujah, na nais naming ibigay, nais namin, Panginoon, na ihandog, ialay sa iyo, hallelujah, sa gabing ito, Father. And we ask, Lord God, for your forgiveness, Panginoon, sa mga bagay, hallelujah, na pagkukulang namin, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, hallelujah, sa harapan mo, sa mga bagay, Panginoon, na nagawa namin na hindi karapat-dapat, hindi kanais-nais, Lord God, sa iyong paningin, Panginoon. Dalangin namin, hallelujah, nabigyan mo kami, Panginoon, ng pusong dilisay, hallelujah, sa gabing ito. Dalangin, Father, na tunay na maitaas namin, hallelujah, ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy niyo po kaming samahan sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko pagkakait sa kayamanan o kanino pa man. Anong tuwa't galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluluwa'y nag-aalay ng papuri sa iyo. Napakasarap. Napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko pagkapalit sa kayamanan o kanino pa man. Anong tuwa't galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluluwa'y nag-aalay ng papuri sa iyo. Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Napakasarap, napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Anong tuwa't galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluluwa'y nag-aalay ng papuri sa iyo. Kagalakan at kalayaan,
patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan, kagalakan at kalayaan. Patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Napakasarap. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Anong tuwa't galak, sigla at saya pagkasama ka. Puso at kaluluwa'y nag-aalay ng papuri sa'yo. Puso at kaluluwa'y nag-aalay ng papuri sa'yo. Puso at kaluluwa'y nag-aalay ng papuri sa'yo. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah! Halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah, hallelujah. Oh, yes Lord, tunay na napakabuti mo at ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago at hindi nagbago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Tunay, Lord God, hallelujah, that we declare that you are our God, that you are our King, that you are our Father, that you are our Savior. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos.
Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain daming dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain ang tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. For the last time, let's all sing. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y
mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Oh yes, Lord. Tunay na sa gabing ito, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ay mangusap sa bawat isa amin, Father. We pray, Lord God, that you be in the midst of this place, that you be in the midst of this circle, Panginoon. Sa patuloy naming paglapit sa iyo, Lord, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon. Hallelujah. And I pray, Father, that with our hearts, with our minds, and with our strength, Panginoon, ay maging totoo kami sa iyo, Panginoon, sa sa aming paglapit, Lord God, sa lahat, Panginoon, ang gusto naming ibigay sa iyo, ipagkaloob sa iyo, Panginoon, at ialay sa iyo, Lord God, ay tunay, Panginoon, na kami ay nakadepende sa iyo. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, for your goodness and for your grace, for your love, Panginoon, na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Kami po, Panginoon, ay tinataas ang iyong pangalan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po. So in our circle tonight, sino pong nais magpasalamat sa ating Diyos? Meron po ba? Meron? Wala. Ha? Pag natatayo, okay, sige. Ayan, palapakan po natin si Lord sa buhay po ni Ate Gareth. Magandang gabi po. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa buhay namin. Mula nung may nangyari nung nakaraan linggo na nakakatuwa kasi sabi nga magpasalamat tayo kahit anong dumating sa atin ng mga pagsubok kasi yun yung parang hindi yun yung dapat natin harapin, hindi dapat talikuran kasi yun kasama natin ng Panginoon sa paglakad ng mga ganon pagsubok. Kaya purihin ang Diyos sa nangyayari sa lahat, ano man ang nangyayari sa atin, bawat isa sa atin. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya ay nandyan lagi nakabantay sa atin, lagi tayo ginagabayan, iniingatan. Salamat sa Panginoon sa gabing ito dahil ngayong gabi ang nauna kaming makarating dito sa simbahan na walang tao. Ngayong gabi lang to. Salamat sa Diyos. Tinataas ko ang lahat sa Kanya lamang ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po, Ate Gareth, Sister Gareth. Sino pa po nais magpasalamat sa gabing ito? Ayan, sige po, palapakan natin si Lord sa buhay po ni Kuya AJ. Ay, sorry. Good evening po. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord dahil ako po ay naka-attend this week. Past weeks po, di po ako naka-attend kasi marami pong ginagawa sa school. But thank you Lord dahil last week po is natapos na rin po lahat ng aming gawain. Lahat ng exams, lahat ng mga events sa school. And thank you Lord sa buong buwan na kahit sobrang bilis is marami kaming nagawa. And thank you Lord for the knowledge and the wisdom na binibigay niya sa akin araw-araw. And the strength na rin. And I thank the Lord for tonight kasi iningatan niya kami, lalo na sa daan dahil maulan po at sobrang traffic kanina. Thank you Lord for providing us with the safety na kami po yung makarating. And thank you rin Lord sa patuloy na mga pagpapala na ibinibigay niya sa amin, sa aming buong pamilya. Thank you Lord sa lahat ng mga maliliit at malalaking pagpapala na patuloy po naming nararanasan. Yun lamang po. Thank you po. Thank you, Kuya AJ.
So, last one po for tonight. Gusto po magpasalamat? Meron? Meron po? Wala pa. Sige, wala pa natin si Lord. Sabay po ni Sister Glo. Kasi lahat naman tayo alam ko na magpapasalamat talaga. Pero purihin ang Panginoon dahil bagamat maulan-ulan, sabi ko nga kanina, tinitext ko si prayer. Ayan, so bago po tayo mag-umpisa, tayo pong muli ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isang narito, sa bawat isa, O God, na patuloy na nakikinig sa aming online streaming. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay, sa kanila pong pagpapagal na bagamat sa sitwasyon ng aming panahon, yet we find time, O God, upang patuloy, O Diyos, na makiisa sa bigatin ng aming iglesia sa gawain ng pananalangin. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, at nawa, O God, ang mga salitang aming maririnig ay maging kasangkapan, O Diyos, ng iyo pong pagpapalakas sa aming pananampalataya sa bawat isa. Ano naman po, Diyos, ang aming pinagdadaanan, we pray, O God, na makita po namin, O Diyos, ang aming sarili, O God, sa katauhan ni Hana, kung paano, O Diyos, na pinalakas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan, O Diyos, ng pananalangin, O God. Salamat po, at ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ayan, so, habang ako po ay inaaral ang kwento ng 1 Samuel 1, mula 1 hanggang po sa matapos, actually, ito ay kwento ng love triangle. At sabi ko, dito marahil yung kumbaga pinagkuhanan ng idea ng mga pelikula na kung saan, sabi nga, love triangle, merong dalawang asawa, di ba sunod-sunod yung legal wife, may mga iba patungkol sa mga dalawang asawa, di ba? Pero dito po, nung binabasa ko, ay dito pala nanggaling yung kwento sa TV na, kasi dito po si Elkanah, ay meron po siyang dalawang asawa, si Penina at saka si Hana. Nagkataon po itong si Penina, meron po siyang anak sa babaeng to, at kay Hana naman, wala pong siyang anak kay Hana kasi pinagimbaog po siya ng Diyos. Pero bagamat walang anak itong si Hana, mahal siya ni Elkanah. Kaya nga every time na sila ay pumupunta doon sa bahay ng dalanginan, lagi po siyang inaasar ngayon itong ni Penina, yung maghandog po sila dahil wala siyang anak, kumbaga hinahamak siya, minamaliit siya, pinagtatawanan, kinukutsa, parang ganon, na dahil sa pagiging walang anak niya. Pero despite of that, ang kwento po kasi, itong si Elkanah, every time na maghahandog, hinahati niya po yung portion na kanila pong ihahandog. Meron pong portion para kay Penina, pero doon po kay Hana, double portion. Why? Kasi mahal niya po si Hana. Bagamat walang anak, mahal niya si Hana. At dumating po sa point si Hana na sobrang nahihirapan na siya, umiiyak na siyang talaga dahil sa sitwasyon na kinapapalooban niya, dahil sa sitwasyon na halos hindi siya nakakakain. Doon po sa verse 8, hindi na siya nakakakain dahil nga po hindi po siya magkaanak. Now, tingnan po natin ano yung kanyang ginawa. Kasi yung number 1 po natin, despite doon sa grief na pinagdadaanan niya, doon sa matinding hinagpis na pinagdadaanan niya, dahil bukod sa wala siyang anak, siya po ay hinahamak ng kanyang karibal. Ano po yung kanyang ginawa? Instead of focusing doon po sa hinagpis na pinagdadaanan niya, si Hana ay patuloy at tapat at taimtim na nanalangin. So tapat dapat ang turning our grief into prayer ay dapat nandun po yung tapat at taimtim na pananalangin. Kasi doon po sa pamamagitan ng tapat at taimtim na pananalangin. Why? Sabi po doon sa 9 and 10, minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pare
na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. So you see, yung kanya pong pananalangin, it's not an ordinary prayer, kundi nanalangin siya na merong pag-iyak. Dahil sa sobrang dalamhati na pinagdadaanan niya, nanalangin po siya sa gitna ng kanyang matinding lungkot dahil sa kawalan ng anak at panunukso ng kanyang katunggaling si Penena. Pumunta si Hana sa templo doon sa Shiloh. Doon po siya umiyak ng husto at nanalangin sa Panginoon. Amen? At sabi nga po, ibinuhos ni Hana ang kanyang buong puso sa Diyos. Umiyak siya ng husto habang nananalangin. So ano po yung makikita natin dito? Ano po yung aral na pwede po nating mapulot doon po sa ginawa ni Hana? Ano po yung aral? No? Ang isang aral po doon, huwag nating itago yung pagdadalamhati, huwag natin pong itago yung pain na nararamdaman natin. Tayo po ay lumapit sa Diyos with an honest heart. Yung iba kasi parang ayaw po natin sabihin, Lord, ganyan, parang nahiya ka pang sabihin. Sabihin na natin, maging honest tayo sa Lord. Anyway, God knows everything. Alam yun ng Diyos. Kaya tayo po ay lumapit na nandoon yung ating pagiging honest sa nararamdaman natin. At dapat sa kahit gaanong sakit, yung nararamdaman natin, dapat ito ay higatan natin na sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin. Kasi alam nyo mga kapatid, gaano man kasakit ang pinagdadaanan nyo, and at times, wala na tayong makitang way para mawala yung pain. Mayroon pong ganun eh. Diba? Ikaw subukan yung mamatayan ng mahal sa buhay. Unexplainable pain. Hindi mo maipaliwanag na sakit, hindi mo maipaliwanag na kalungkutan. No? Yung sinasabi nilang hanggang sa dumating ka na sa wala ka nang mailuha sa iyak. Totoo po yun, nangyayari. Parang akala ko, it's just a praise na alam mo lang to, exaggerate things. Pero ang katotohanan, totoo po yun, darating ka sa point because of the pain na nararamdaman mo, wala ka nang mailuha. But instead of concentrating, instead of focusing doon sa sakit na nararamdaman natin, instead of focusing doon sa sitwasyon natin, wag po tayong mag-focus doon. Dahil sabi ko nga nung nakaraan sa youth service, madaya ang kaaway. Ang gagawin niya, dadayain ka niya, iyan yung Diyos mo. Pinahintulutan kanyang masaktan, pinahintulutan kanyang mabaog, pinahintulutan niyang may anak yung karibal mo, pero ikaw wala. So ikaw, anong gagawin mo? Maaawa ka sa sarili mo, papasok ngayon yung self-pity, papasok ngayon yung parang gusto mo ng pagdudahan ng Panginoon. Papasok na ngayon dyan yung kawalan ng pag-asa. Pero kapatid, ang sabi nga, dapat alam po natin kung paano natin higitan yung mga sakit na pinagdadaanan natin, yung pakiramdam na hindi kaaya-aya, higitan po natin sa pamamagitan ng panalangin. Umiyak ka dahil sa sakit? Why not na umiyak ka sa Panginoon? Wag mong damdamin yung sakit, no? Kundi ilapit mo sa Panginoon. Naalala ko po lagi niyo naririnig sa akin yun kasi hindi ko makalimutan si Ina noon. Nagkaroon po ako ng pigsa. Katatapos lang po ng kamamatay lang po noon ni Gomer. Iyak po ako ng iyak. Nag-aalala siguro si Ina sa akin, Mami, tama na. Tapos iyak pa rin ako. Pasok siya. Ano ba talaga? Saan ka ba umiiyak? Dahil sa sakit ng pigsa mo o dahil sa wala si Daddy? Sabi ko, pareho. Parang gano'n, pareho. Pero what I'm saying is, whatever it is, yung pain na nararamdaman mo at iniiyak mo, inaiiyak mo sa pananalangin. Right? Umiyak tayo sa pananalangin. Wag nating hayaan na tayo ay lamunin ng sakit. Wag nating pahintulutan na lamunin tayo ng paghihinagpis. Sa halip, pakita natin yung pagiging tapat sa paglapit sa Diyos kahit nasa gitna ng malalim na kalungkutan. Amen? Susundan po natin. Pangalawa, ano yung bagay na makikita natin dyan?
panalangin ng pagpapaalala na may kasamang panata. Kasi doon po sa 11, ang sabi po doon, nangako si Hana sa Panginoon, sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tignan po ninyo ako ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang iyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Doon po muna tayo, doon sa panalangin ng pagpapaalala. Ang tanong, nakakalimot ba ang Diyos? Hindi. Hindi po nakakalimot ang Diyos. Pero hindi rin pong masama ipaalala sa Panginoon o remind God doon sa prayer natin. Hindi niya yan nakakalimutan. Pero as we remind God doon sa ating pananalangin, we are also showing God, we are also acknowledging God, our dependency towards Him. No, na habang nire-remind natin, sinasabi natin sa Panginoon na, Panginoon, hindi ko po ito kaya. Tanging ikaw ang may kakayanan, tanging ikaw ang may alam kung paano po ako makakaahon sa sitwasyon kong ito. We remind God, at the same time, we remind God who He is sa ating mga sarili. Kasi at times, sa tindi ng sakit, we tend to give up. Pero dito sabi niya, sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, you see, ginamit niya yung salitang makapangyarihan. Sinasabi niya dito that you are powerful, Lord. Meron kang magagawa sa sitwasyon ko. Dahil wala kang hindi magagawa. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Tingnan niyo po ang aking paghihirap. Alalahanin niyo po ang inyong lingkod at huwag niyo po akong kalimutan. Hindi po nakakalimot ang Diyos. I just want to remind everyone, hindi po nakakalimot ang ating Panginoon. Lagi niya pong inaalala ang kanyang mga anak. Pero bakit ito ginagawa ni Hana? To show dependency sa ating Panginoon. At again, doon din po, dahil nilagay ko panalangin, may pagpapaalala and may kasamang panata. Bukod po doon sa kanya pong paalala na huwag siyang kalimutan, andoon po yung kanyang panata. Ano ang sabi niya? Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Anong makikita natin dito? Gumawa si Hana ng panata na iaalay niya ang kanyang anak sa Panginoon. At again, sabi nga natin, yung sa in-acknowledge niya na ang Diyos ay makapangyarihan, alam niyang ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay at kinabukasan. At yung panalangin ni Hana, kung titignan po natin, it's not out of selfishness. Wala kang makikitang makasariling pananalangin, kundi andun po yung pananalangin na meron pong pagnanais na ibalik doon sa giver yung kanya pong hinihingi na anak. Andun yung kanyang panata, no? Andun yung kanyang pagdakila sa ating Diyos. Kasi nakita natin, sabi niya nga, humihingi siya ng anak, ngunit agad-agad ibinabalik niya yung regalong iyon mula sa Diyos. Pinapakita nito na mas pinahalagan niya ang Diyos kaysa doon sa regalo niya. Ang pananampalataya po ni Hana sa gitna ng hapis ay handang magpasakop sa layunin ng ating Panginoon. Tayo, kumusta po tayo pag nananalangin? Ano po yung nasa ng puso natin? Out of selfishness ba? Laging ako, pero wala naman tayong makita o pagbabalik doon sa ating Panginoon? Well, to be honest, ganun po tayo. Ang bilis po nating mangako sa Diyos, Oh Lord, magkaroon lang po ako ng trabaho. Pag nagkaroon po ako ng trabaho, pangako Lord, magbibigay po ako ng tithes ko, hindi lamang po 10%, sobrahan ko pa. Magbibigay po ako ng offering ko. Magbibigay po ako ng ganito. Ang bilis mangako pag wala pa. Pero pag nandyan na, di ba?
Parang ang hirap-hirap na ibigay, ang dami mo ng excuses. Lord, biglang may dumating na gastusin. Lord, biglang meron po pala akong gagastusan sa mga maintenance ko. Lord, meron po pala akong babayaran sa pangangailangan ng mga anak ko. Ang dami na nating excuses. Pero dapat hindi, wala pong masama magkaroon ng covenant sa Lord. But we need to be, maging tapat po tayo doon sa pangako natin sa ating Panginoon. Pagalingin mo lang po ako, Lord. Araw-araw po akong mananalangin. Pagalingin mo po ako, Lord. Pupunta po ako every Wednesday, Saturday, and Sunday. Pero nung gumaling, ang dami na nating mga reasons. Ang dami na nating dahilan. Pero si Hannah, ano ang sabi niya? Doon sa huling na binasa natin, ang sabi niya doon, hindi ko po paggugupitan ang kanyang buhok bilang tanda ng lubos na pagsunod sa inyo. Ano po, may panata. Meron po siyang pangako. Kaya sa ating pong pananalangin, manalangin po tayo ng may pagpapaalala. Ano pong yung pagpapaalala doon sa mga pangako ng Diyos? Alam niyo po, ako pag nananalangin, I keep on, Sinasabi ko po lagi yung mga pangako ng Diyos. Hindi sa nakakalimot ang Diyos, pero it also reminder sa sarili ko, yun yung mga pangako ng Diyos. Kaya dapat hindi ka natatakot, kaya dapat hindi ka nag-aalala. Kasi ang sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin, tutugon ako. At ipapakita ko sa iyo, ipaparanas ko sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay. Lahat yun, every time. Every time I pray at sa tingin ko imposible na, Lord, ikaw ang Diyos na humati ng dagat sa pamamagitan lamang ng stick. No? Lahat. To remind me how powerful our God is. Hindi kailangang paalalahanan ng Panginoon dahil siya ay hindi nakakalimot. Pero tayo, to remind us gaano kabuti, gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya lagi, yun po yun. Kaya dapat sa atin bilang isang mananampalataya, alam din natin yung mga pangako ng Diyos. Baka mamaya wala po tayong alam ano sasabihin natin sa Panginoon. Diba? Dapat nga sabi ng salita ng Diyos, the Word of God should be written doon po sa puso natin. Meaning, alam natin, mawala man ang Biblia, which is hindi imposible yun. Kasi baka mamaya there will come a time na lahat ng mga Bible ay mawawala dahil sa maghahari-harian ang mga Antichrist. At least you know, you have the Word of God sa puso mo. Alam mo. At yun yung mga pangako na patuloy at patuloy mong i-remind sa sarili mo while we are praying. Mga kapatid, kaya napakahalaga na alam natin ang mga salita ng Panginoon. At doon sa panata na yon, ang pag-aalay niya ng kanyang anak sa Panginoon, ay alam po natin na ito ay pagpapahalaga doon sa kanya pong covenant sa ating Diyos. Ano po ang ating makikitang lesson dito? Na sa paghihintay dapat meron po tayong layunin na maglingkod at magparangal sa Diyos. Kasi alam natin, naniniwala tayo na si Hannah ay naglilingkod na sa Diyos. Lagi siya doon sa bahay, sambahan eh. Pero hindi lamang ang buhay niya, ang iniaalay niya sa paglilingkod, maging doon sa magiging anak niya. Doon sa pangako ng Diyos sa kanya, yung covenant nila sa Lord. Number 3, anong number 3 natin? Hindi sumusuko sa panalangin at di nagpapatinag sa sitwasyon. Doon po sa 12:13, sabi po doon, andiyan po ba yan? Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon. Ano po nabasa natin? Patuloy siyang nananalangin. No? Patuloy, ibig sabihin constant siyang nananalangin. Hindi lang nanalangin siya ngayon, pero sa susunod na linggo na uli. Sa susunod na buwan na uli, hindi ganon. Ang sabi po dito, habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hannah, pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hannah. At doon sa 15, sabi niya nga po,
Sumagot si Hana, hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae, nananalangin po ako rito dahil sa lubos na kalungkutan. So you see, ibig sabihin, patuloy at patuloy po siyang nananalangin. At kahit na napagkakamalan na siyang lasing, napagkakamalan na siya sigurong may tililing or whatsoever. At times ganun, di ba? Dahil sa sobrang hinagpis, nagsasalita po tayo na nasubukan niyo po ba yung dahil sa dami ng mga sitwasyon niyo sa buhay, even nasa bus kayo, nananalangin kayo? Na bumubuka yung bibig nyo dahil sa fervency ng pananalangin nyo, nananalangin ka, umiiyak ka na pala. Na yung ibang tao, tinitingnan ka, ano kayo nangyayari sa babaeng ito? Nababaliw na ba to? Nagsasalita, may pag-iyak pa. Diba? Pero anong ginawa ni Hana? Sabi nga po natin, siya ay hindi sumuko sa pananalangin at di nagpapatinag sa sitwasyon. Pareho po sila ng karakter na tinignan po natin, na nabasa po natin kay Bartimeo. Bagamat sinasabi sa kanya ng mga panahon na yun, tumigil ka sa kasisigaw. Pero hindi po nagpatinag si Bartimeo. Patuloy siyang nagsisigaw para makuha yung pansin ng Panginoon. No? At tayo dapat ganun din, mga kapatid. Huwag tayong magpatinag sa sitwasyon, bagkus patuloy at patuloy at patuloy na nananalangin. Be certain, be constant doon sa pananalangin natin. Dahil sa pananalangin po natin, doon natin nakikita at doon po tayo napapansin ng ating Panginoon. Katulad po ng buhay ni Hana. At sabi niya po doon sa 17, sige, umuwi kang mapayapa, sana'y ipagkalob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala ang lungkot sa kanyang mukha. As we pray, nagpapagaan po ito, mga kapatid, ng ating pakiramdam. As we pray continuously, nagbibigay po ito ng kapayapaan sa atin. Nagbibigay po ito ng katiwasayan sa atin. Nawawala ang lungkot, nawawala ang pag-aalala dahil sa ating pananalangin. And even sabi nga yung mga tao, si Eli is a priest, pero nakita rin ni Eli at anong sabi niya, nandun pa rin po yung pagpapala, no, na binigay sa kanya ni Eli, na sabi nga po doon, sana'y ipagkalob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. You see, makita natin na hindi nagalit si Hana. Hindi siya nagalit kay Eli, na kahit na pagkamalan siyang lasing, hindi siya nagalit, pero nandoon yung pagpapakumbaba na ipinaliwanag niya yung kanyang sitwasyon, na siya ay nananalangin dahil sa kanyang kapighatian. Magalang niyang pinaliwanag ang kanyang sitwasyon. At ang aral na makikita natin dito, hindi man tayo nauunawa ng tao sa paligid natin, pero dapat lagi ang pagpapakumbaba ay mananatili at mananatili sa atin. Pagpapakumbaba, pananalangin at pananatiling kalmado ang dapat na tinatangi natin o nakatangian natin, mga kapatid. Nasusundan? Amen. And lastly, mga kapatid, yung pinaka-favorite na verse ng lahat, doon po sa 19 and 20, ano pong makikita dyan? Nagtitiwala sa oras ng Diyos. Kasi sabi doon, kinabukasan, maagang bumangon si Elkana, sa 19 po yan at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. You see, despite doon sa sitwasyon ni Hana, na despite doon sa nagpis, doon sa sorrow, doon sa aalibsta na ginagawa sa kanya, ngunit si Hana ay patuloy na nananalangin at dito patuloy po siyang sumasamba sa ating Panginoon. Sabi doon, sila'y sumamba sa Panginoon, pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Hana at
sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel. Dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Mga kapatid, sabi nga po natin, sa English po yan, ang sarap kasing pakinggan. Then, sabi, suddenly, meron pong ganon, suddenly, God remember Hannah. Naalala ng Diyos si Hannah. Mga kapatid, sabi nga po natin, kapag dumadaan tayo sa mga panahon na sa tingin natin hindi na sinasagot o hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin, madali tayong madaig ng bulong ng kaaway na nakalimutan na tayo ng Diyos. But sa halip na tayo ay focus doon sa bulong ng kaaway, tayo ay dapat na patuloy na nananalangin, umiiyak, ngunit sabi nga po natin, patuloy na humihingi ng tulong sa Diyos. Gayon din ang kwento ni Hannah, nagpapaalala sa atin na ang pagkaantala mula sa Diyos ay kailanman hindi pagtanggi. No? Delay is not a denial at hindi rin ito tanda ng kanyang pagkalimot. All we have to do every time na tayo po ay may panalangin and we think na ang Diyos ay parang, Lord, parang ang tahimik mo, parang hindi ka naman sumasagot. Dahil po, mayroon pong may sariling oras ang Diyos para sa atin. Huwag po natin ikahon ang ating Panginoon doon po sa timing natin. Magtiwala po tayo doon sa oras ng Diyos. Kasi God has always a perfect timing para po sa lahat ng ating hinihingi sa Kanya. So yun lamang po, muli at magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin na Ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot. Ikaw ang Diyos na lagi, Panginoon, O God, nakatunghay sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakarinig ng aming pagdaing. Ikaw ang Diyos, O Lord, na nakakakita ng bawat pagpatak ng aming luha, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, lahat po kami, alam po namin, O God, we have our personal prayer. Meron po kaming mga panalangin, O Diyos, na matagal nang idinudulog. Ngunit anuman, O Diyos, ang mga bagay na to, kami po ay patuloy na magtiwala sa iyo pong oras, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, O God, na ang iyo pong oras ay laging nasa tamang panahon. Kaya dalangin po namin ngayong gabi as we wait, O Diyos, doon po sa katugunan ng aming panalangin. You continue to be with us. You continue, Father God, let your Spirit to be with us, O God, upang kami ay nandun po sa karakter ng pananalangin, nandun po kami sa attitude ng pananalangin, at hindi po kami, O Diyos, padadaya sa kaaway, na kami po, O Diyos, ay mapagod, na kami po, O Diyos, ay mag-alinlangan sa iyo pong katugunan. Kundi, O Diyos, palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong Santong Spirito upang kami ay patuloy na paalalahanan, O Diyos, ng mga pangako mo, Panginoon, na tunay, O Diyos, na hindi ka bumabali sa O Diyos sa iyo pong salita at pangako. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Magandang gabi. Ayan, so tonight po, sa pananalangin natin, sana napansin nyo kung ano yung mga naging points po natin sa exhortation. Yun po mismo yung mga ipapanalangin natin. Okay, so meron po tayong 5. Medyo madami po ito, pero madadaanan naman po natin to kapag tayo po ay nanalangin. Una, matutunang dalhin ang bawat kalungkutan sa Diyos sa pamamagitan ng time team na pananalangin. Pangalawa, magkaroon po tayo ng pusong lubos na sumusuko at nagtatalaga ng lahat sa Diyos. Pangatlo, katatagan at pagtsatsaga sa pananalangin. Pang-apat, pagtitiwala sa perpektong oras ng Diyos. And then lastly po,
pusong may kapayapaan bago pa man dumating ang kasagutan sa ating mga panalangin. Ayan, so yan po yung mga magiging prayer points natin tonight. So ang magiging prayer leaders po natin ay ako po, si Sister Andrea, and then si Pastora Baby. Amen? So sige po, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So tiga-apat. Isang apat, isang tatlo. Sige po, bilang tayo. AJ, number 1. Sister Glo, 2, 3, 1, 2, 3. Nanay, 1. And then, Ate Manang, number 2. Lahat po ng number 1 kay Pastora, lahat po ng number 2, Sister Andrea, number 3 po sa akin. Sige po. Tayo po lahat ay mag-ano na. Maggrupo-grupo para po makapanalangin na tayo.
Amen. Sige po, lahat po tayo tumayo. Let us all pray po. Hallelujah. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Thank you, Panginoon, sa mga bagay na natutunan at sa mga bagay, Lord God, na ibinahagi at ibinigay mo sa abate sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy ng pagsama sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagsama, Lord God, sa amin as one church, Panginoon. And I pray, Panginoon, na sa paghihintay namin, tunay, Lord, na merong kapayapaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi po kami naghihintay sa wala, but Lord, naghihintay kami, Panginoon, sa perfect timing, hallelujah, ng pagsagot mo sa mga panalangin namin, Panginoon. And I pray that you provide for each and every one of us, Panginoon, na sa gabing ito, sa paghiwa-hiwalay namin, sa pag-uwi namin, Panginoon, ay tunay na magkaroon kami ng proteksyon, tunay na magkaroon kami ng kaligtasan, hanggang makauwi kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sa gabing ito, magkaroon kami ng maayos na pahinga, magkaroon kami ng maayos na tulog, upang magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon, para po sa darating na bukas at sa mga natitirang araw ng linggong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tunay, Panginoon, kayo po lamang ang aming itinataas, dinadakila, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good night po sa inyong lahat. Good night po. God bless you po.